Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Margie. Ako po ay galing sa isang maliit na baryo dito sa probinsya. At nais kong ibahagi ang isang karanasang hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa akin. Hindi ko alam kung may maniniwala sa akin, pero sana po ay pakinggan niyo ang aking kwento. Ang baryo namin ay tahimik at simple lang ang pamumuhay. Karamihan sa amin ay mangingisda at magsasaka. Pero isang araw, nagsimula ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Sunod-sunod ang pagkawala ng mga tao. Sa loob ng 2 linggo, 5 na ang natagpo ang patay. Ang iba halos hindi na makilala dahil sa tindi ng mga sugat nila. Ang una naming biktima ay si Mang Isko. Isang matandang mangingisda na natagpo ang wala ng buhay sa may pangpang. May malalalim na sugat sa katawan na parang may dumukot sa kanyang laman. Sumunod ay si Aling Marta, ang matandang nagtitinda ng gulay sa palengke. Natagpuan siyang wala ng buhay sa likod ng kanyang kubo. May nakakatakot na bakas ng kuko sa kanyang liig. Pangatlo ay si Karding, isang binatang magsasaka na dating malakas at masigla. Pero natagpuan siyang tuyong-tuyo ang katawan na para bang sinipsip ang kanyang dugo. Kasunod naman ay ang mag-asawang Lito at Maring na parehong natagpuan sa kanilang bahay na mistulang ginutay-gutay ng mabangis na hayop. Takot ang bumalot sa buong baryo. May nagsasabing hayop ang may gawa. May iba namang naniniwalang may mas nakakatakot na nilalang ang nasa likod ng mga pagpatay. Sa loob ng aming tahanan, hindi maiwasang pag-usapan ito ng aking mga magulang. Margie, huwag kang basta-basta lalabas lalo na kung gabi na. Babala ng aking ina habang nagluluto ng hapunan. Oo nga anak, di natin alam kung ano o sino ang may gawa ng mga pagpatay. Maging maingat ka, dagdag naman ni ama. Kahit natatakot, pilit ko pa ring namumuhay ng normal. Hanggang sa dumating siya. Si Lilia, isang babaeng dayo na tila nagmula sa kabilang bayan. Nakilala ko siya sa may ilog isang hapon habang naglalaba ako ng damit. Maganda siya, maputi at may titig na mabibighani ka. Mabait siya at madaling nakagaanan ko ng loob. Ilang linggo pa lang kaming magkaibigan pero pakiramdam ko matagal ko na siyang kilala. Minsan, habang naglalakad kami sa tabing ilog, tinanong ko siya kung saan talaga siya nakatira. Saglit siyang natahimik bago ngumiti. Diyan lang sa may kagubatan, malapit sa paanan ng bundok. Sabi niya, "Bakit hindi pa kita nakikita rito noon?" Tanong ko, pilit na inuunawa ang kanyang sagot. Muling lumalim ang kanyang tingin. "Matagal na ako nandito. Hindi mo lang ako napapansin noon." Sagot niya nang may ngiti sa kanyang labi. Napatingin ako sa kanya. May kung anong bumabagabag sa akin. Pero pinili kong hindi na lang ito pansinin. Isang gabi muling binalot ng takot ang aming baryo. Matapos muling may mawala. Si Totoy, isang batang 5 taong gulang pa lang, ang hindi na nakauwi mula sa paglalaro sa bukid. Naghalo ang takot at galit ng kanyang pamilya habang naghahanap ang buong baryo. Ngunit tanging ang kanyang tsinelas na puno ng dugo ang natagpuan sa gilid ng ilog. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pangamba. Ilang beses ko nang naririnig ang bulong-bulungan ng matatanda. May masamang nilalang daw na nagtatago sa baryo namin. Kinabukasan hindi ko napigilan ang sarili kong tanungin si Lilia tungkol sa mga nangyayaring pagkawala sa baryo. Habang nakaupo kami sa ilalim ng isang punong mangga, naglakas loob akong magsalita. "Lilia, napansin mo na ba? Parang sunod-sunod ang pagkawala ng mga tao sa baryo. Nakakatakot na talaga." Tumingin siya sa akin. Hindi nagpakita ng anumang emosyon. "Oo, narinig ko rin ang usapan ng mga tao tungkol dyan." Sagot niya ng malamig. "Nakakatakot nga. Pero minsan, may mga bagay na mas mabuting wag na nating usisain." Nagulat ako sa sagot niya.
Para bang may alam siya na hindi niya sinasabi. Ngunit bago ko pa maitanong muli, ngumiti siya at iniba ang usapan. Upang maibsan ang bigat ng pakiramdam, inaya ko siyang mag-picnic sa tabing ilog sa susunod na araw. Pumayag siya at nang dumating ang araw ng picnic, maaga akong naghanda ng pagkain. Adobong manok, pritong isda at kanin. Pagdating namin sa ilog, inilabas ko ang aking inihandang pagkain. Ngunit napansin kong hindi man lang ginalaw ni Lilia ang alinman sa mga ito. Salip, naglabas siya ng sarili niyang baon. Isang maliit na supot na may lamang karne na may kakaibang itsura. Nang binuksan niya ito, agad ako nakaamoy ng matapang at masangsang na amoy na tila bulok na dugo. Napakunot ang noo ko. Lilia, anong klaseng luto ba yan? Bagya siyang umiti pero hindi sumagot. Salip, dahan-dahan niyang isinubo ang isang piraso ng karne habang nakatitig sa akin. Napalunok ako. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero may kung anong kilabot ang gumapang sa aking katawan habang pinagmamasdan kong isinusubo ni Lilia ang kanyang pagkain. Hindi ko na mapigilang itanong, Lilia, anong klaseng karne ba yan? Ang baho kasi. Tila hindi niya ako narinig o sadyang hindi niya ako pinansin. Patuloy lang siya sa pagkain. Dahan-dahang ngumunguya na para bang ninanamnam ito. Napansin ko rin ang kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Parang hayop na gutom na gutom. Lumunok ako ng laway at sinubukan ulit. Lilia, hindi ka ba kumakain ng normal na pagkain? Kahit adobo man lang. Doon siya huminto at dahan-dahan tumingin sa akin. Isang matamis ngunit malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hindi ko kasi gusto ang ganyan luto. Sanay na ako sa ibang klaseng pagkain. Kumabog ang dibdib ko sa sagot niya. Ramdam kong may gusto siyang ipahiwatig pero hindi ko maintindihan kung ano. Nagsimula akong mag-isip ng kung ano-anong posibilidad. May nangyaring kakaiba nung araw na yon. Sa bawat saglit na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na may tinatago si Lilia. Isang bagay na maaaring may kinalaman sa mga nangyayaring pagkawala sa aming baryo. Isang araw muli kong inaya si Lilia sa tabing ilog. Gusto kong makita kung may mababago sa kilos niya. Kung may masasabi siyang magpapalinaw sa aking hinala. Pumayag siya, gaya ng dati. At maghapong nag-usap kami tungkol sa kung ano-anong bagay. Nang magpaalam siyang uuwi na, bigla akong nagdesisyong sundan siya ng palihim. Dahan-dahan akong naglakad sa likuran niya. Iniiwasang makalika ng ingay. Ilang minuto pa ay nakita kong pumasok siya sa masukal na bahagi ng kagubatan. Pinagmasdan ko siyang mabuti hanggang sa tumigil siya sa harap ng isang matandang puno. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong hinawakan niya ang puno at tila may binubulong. Ilang saglit pa bumukas ang lupa sa ilalim nito. Isang tagong lagusan na hindi ko kailanman napansin noon. Pumasok siya sa loob at kasabay nito muling nagsara ang lagusan na parang walang nangyari. Halos hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko. Gusto kong lapitan ng puno. Pero nang ako'y aatras na, may narinig akong mahihinang tinig sa hindi kalayuan. Dahan-dahan akong gumapang sa likod ng mga tuyong sanga at damo. Pinilit ang sarili kong huwag gumawa ng ingay. Sa hindi kalayuan may nakita akong 5 tao na nakapalibot sa isang nagliliyab na apoy. Sa unang tingin, mukha silang mga karaniwang taga-baryo. Pero nang tingnan kong mabuti, may kakaiba sa kanila. Tahimik silang nag-uusap habang may niluluto sa apoy. Napansin ko rin ang isang bagay na ikinagimbal ko. May isang tao sa kanila na nagsusunog ng damit sa apoy. Nang masinaga nito ng liwanag, napagtanto kong hindi ito basta-bastang mga damit. Para itong pag-aari ng isa sa mga nawawalang biktima.
Napakagat ako sa labi at sinubukang pigilan ng kaba sa aking dibdib. Hindi ako pwedeng gumawa ng kahit anong ingay. Alam kong hindi ako dapat naroon. Habang nakatago sa likod ng mga tuyong sanga at damo, pilit kong pinigilan ang panginginig ng aking katawan. Ngunit sa kasamaang palad, may natapakan akong isang tuyong sanga na agad nagbigay ng mahinang langit-ngit. Mabilis na lumingon ng isa sa 5 taong nakapalibot sa apoy. Isang matangkad at payat na lalaki na may nanlilisik na mga mata. "May tao!" sigaw niya. Bago pa ako makatakbo, mabilis silang nagsitayuan at hinabol ako. Sinubukan kong lumusot sa makapal na halaman, ngunit isang pares ng malalakas na kamay ang biglang humawak sa akin mula sa likuran. Napasigaw ako, ngunit agad nilang tinakpan ang aking bibig. "Huwag ka maingay kung ayaw mong sumunod sa mga nauna sayo," bulong ng isang matandang babae na may malalim na peklat sa pisngi. Itinali nila ang aking mga kamay at paa gamit ang makapal na lubid. Itinayo ako ng 2 lalaki at sinimulang kaladkarin palayo sa apoy. Lumakas ang kabog ng aking dibdib nang makita kong may dinaraanan kaming lumang warehouse sa gilid ng kagubatan. Isang lumang pabrika na matagal nang inabandona. Pagdating sa lobby, tinapon nila ako sa sahig. Doon sa madilim na sulok ng bodega, may isang bata na nakagapos din. Si Toto, ang batang 3 araw nang nawawala. "Toto," bulong kong may halong takot at pag-asa. Nang makita niya ako, namuuan luha sa kanyang mga mata. Ate Elena," mahina niyang sabi. "Anong ginagawa niyo sa amin?" Sigaw ko sa mga dumukot sa amin. Ngunit hindi nila ako pinansin. Sa halip nag-uusap sila na di ko maintindiang bulong. Lumalakas ang kaba sa aking dibdib habang pinapakinggan ko sila. "Malapit na ang oras," sabi ng isa sa kanila. "Kailangan nating bilisan bago sumikat ang araw. Mas makapangyarihan ng ritual kung sariwa pa ang dugo," dagdag ng isa pa. Sabay lingon sa amin ni Toto. Napakuyom ang aking mga kamay. Pilit na nilalabanan ng takot. Muli akong tiningnan ni Toto at mahina siyang bumulong. "Ate Elena, may ginagawa silang ritual bago nila tayo patayin." Habang nakakulong kami sa madilim na bodega, hindi ako mapakali. Ramdam ko ang matinding takot. Ngunit pilit kong nilalabanan ng panghihina ng loob. Sa aking tabi si Toto ay nanginginig, ngunit may pag-asa sa kanyang mga mata. "Ate Elena, alam ko kung paano nila ginagawa ang ritual." Mahinang bulong niya sa akin. Nagulat ako. Ano? Paano mo nalaman?" Napatingin siya sa sahig. Halatang nag-aalangan. Ngunit nagsimulang magsalita. Nakita ko kung paano nila ginawa yun sa huling biktima. Una, dinala nila siya sa gitna ng isang bilog na iginuhit sa lupa gamit ang dugo ng isang hayop. May mga nakapaligid sa kanya na nagsusuot ng koronang dahon sa ulo. Tapos pinahiran nila ang buong katawan niya ng putik. Sabi nila kailangan daw ito para magising ang pinuno nila at tanggapin ang alay. Nanlaki ang mga mata ko. "Alay? Totoo bang may sinasamba silang nilalang?" Tumango siya. "Oo, sinasabi nilang kailangan nilang mag-alay ng dugo para manatili silang malakas at makapangyarihan. Kapag nagsimula ng ritual, sasayaw sila sa paligid ng bilog habang inuusal ang mga dasal. Hindi ko maintindihan. At bago sumikat ang araw, papatayin nila ang alay." Bago pa man ako makasagot, narinig namin ang pagdating ng mga yabag sa labas ng bodega. Mabilis kaming nagtinginan ni Toto, kapwa ninenerbiyos. Ilang sandali lang ay bumukas ang pinto at pumasok ang ilang miyembro ng pamilya ng mga aswang. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa dilim at ang kanilang presensya ay nagdulot ng matinding kilabot. "Oras na," sabi ng isang matandang babae na may malalim na peklat sa pisngi. Wala kaming nagawa ng kaladkarin kami palabas ng bodega. Ang bawat hakbang ay parang nagpapabigat ng aking paghinga.
Lalo na nang ipinasok kami sa isang silid sa loob ng lumang warehouse doon. Inihanda nila kami para sa ritual. Isa sa mga lalaki ang kumuha ng isang mangkok na may maitim na putik at sinimulang ipahid dito sa balat namin. Nang hawakan ng aking braso, napakislot ako sa kilabot na dulot ng malagkit at malamig na pakiramdam ng putik sa aking balat. Ganoon din ang ginawa nila kay Toto na pilit na hindi umiyak. Pagkatapos sinilabas nila ang iba't ibang klase ng korona na yari sa dahon at ipinatong sa ulo namin. May matatalas na dulo ang ilan sa mga ito kaya nasasaktan kami. Suotin niyo yan. Malamig na utos ng isang lalaking may matalim na titig. Kailangan niyong maging handa para sa ating gabi ng pagpupugay. Napatingin ako kay Toto. Kapwa hindi makapaniwala sa sinasapit namin. Hindi pa namin alam kung paano kami makakatakas. Ngunit isa lang ang tiyak, hindi kami maaaring sumuko. Piniringan nila ang aming mga mata at dinala kami sa kung saan. Ramdam ko ang malamig na hangin at ang tunog ng mga yapak sa lupa. Nakarinig ako ng mahihinang bulong at alingaw ng mga usal na dasal. Alam kong nasa gitna na kami ng ritual. Biglang huminto ang aming paglalakad. Naramdaman ko ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Malamig, basa at parang may nakaukit na mga linya rito. Narinig kong lumayo ang mga humawak sa amin. Saka nagsimula ang malalim na pag-usal ng dasal. Ang tinig nila ay parang awitin mula sa nakakatakot na tunog. Unti-unting bumibilis at tumitindi. Sa bawat segundo lumalakas ang kaba ko. Ramdam ko rin ang paghinga ni Toto sa tabi ko. Mabilis at puno ng takot. Pilit kong pinakikiramdaman ng paligid. Ngunit wala akong makita. Takot na takot ako. Ngunit kailangan kong manatiling kalmado. Maya-maya may malamig na kamay na humawak sa akin. Isang malalim na tinig ang bumulong sa aking tenga. Oras na. Kasabay nito hinila nila ang takip mula sa aming mga ulo. Napasingap ako ng masilayan ng paligid. Nasa gitna kami ng isang malaking bilog na iginuhit sa lupa gamit ang pulang likido. Ang paligid ay puno ng mga taong nakasuot ng maitim na balabal. May suot ding mga koronang dahon sa kanilang mga ulo. Ngunit bago pa nila may pagpatuloy ang ritual, isang nakakabinging sigaw ang pumailan lang sa hangin. Nanigas ang aking katawan nang makilala ko ang tinig. Si Lilia. Mabilis siyang lumapit. Pinigilan ng isang matandang may hawak na patalim. Naging tahimik ang buong paligid. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya. Anong ginagawa mo, Lilia? Galit na tanong ng isa sa mga kasama niya. Humakbang siya papalapit sa akin. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat at pag-aalala. Hindi siya maaaring ialay. Hindi siya dapat kasama rito. Nagkatingin na ng iba. Halatang naguguluhan. Napalunok ako. Hindi alam kung ano ang gagawin. Maya-maya hinawakan ni Lilia ang aking kamay. Halika, Elena. Kailangan na nating umalis dito. Bago pa makagalaw ang iba, mabilis kaming tumakbo palayo. Hinila rin niya si Toto. Nakarinig ako ng mga galit na sigawan sa likod namin, ngunit hindi na namin inintindi. Ang mahalaga, kailangan naming makalabas sa kagubatan. Patuloy kaming tumakbo, hindi lumilingon. Ang pintig ng puso ko ay parang sasabog sa kaba. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may nagbago. Si Lilia, ang taong inakala kong isa sa kanila, ay iniligtas kami. Habang patuloy kaming tumatakbo sa madilim na kagubatan, nararamdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ramdam ko rin ang mahigpit na pagkakahawak ni Lilia sa aking mga kamay, para bang hindi na niya ako hahayaang bumalik pa sa kamay ng mga aswang. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ko sa kanya habang pilit na hinihingal. Saglit siyang tumingin sa akin. Bakas sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Ngunit sa huli ay sumagot din siya. Hindi ko kayang mawala ka, Elena.
Napuno ng emosyon ng kanyang tinig. Ngunit wala na akong oras para intindihin yon. Mahalaga nakatakas kami. Si Toto, bagamat nangihina at halos hindi na makatakbo, ay pilit pa rin sumusunod sa amin. Sa wakas na aninag namin ng ilaw mula sa isang lumang daan. Alam kong malapit na kami sa ligtas na lugar. Ngunit bago pa kami tuluyang makarating doon, huminto si Lily at hinarap ako. Elena, may mga bagay kang hindi pa naintindihan. Anya, ngunit bago pa niya maituloy ang sasabihin, narinig namin ng malalakas na ululong mula sa kagubatan. Alam kong hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, isang kaguluhan ang bumalot sa buong baryo. Nagmadali ang mga residente, dala ang kanilang mga sandata at nagtipon-tipon upang sugurin ang kuta ng mga aswang. May dala silang mga sulo, itak at iba pang panlaban sa kanila. Ngunit pagdating nila roon, wala na ang mga aswang. Ang dating taguan nila ay wasak na. Walang bakas ng anumang ginawang ritual. At tanging abo at sirang gamit ang naiwan. Ang mga yapak sa lupa ay tila naglaho sa hangin, na parang hindi kailanman nangyari ang madilim na pangyayaring yon. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na mangyayari sa buhay ko yan. Na parang hindi nangyayari sa totoong buhay, diba? Pero ang mahalaga, buhay ako ngayon at nagbago ang pananaw ko sa buhay. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Hanggang dito na lamang po.